So ngayon, eto naman. Medyo traitor yung ating lamesa. Iyon natin siya, tapos papakinggan natin. Eto, walang response. Naka-on na siya patap. So paparinig ko sa inyo kung merong response yung kanyang motor. Yung isa meron. So doon pa lang malalaman mo kung massive ba yung problema or hindi. Number 2 kagad. Walay. Number 3, walay din. Number 1, wala din. Eto pa, check natin. Oh, yan ah. Hindi kagaya dun sa isa. Merong blocking dun sa isa kasi sumasayad. Pero maluwag yung kanyang axle. Ganun natin. So, alam nyo kasi ang sumisira sa mga ganito. Pakat yung bearing. Yun yung unang sisira sa kanya. Self-destruct na design ng mga electric fan. Okay, so magkano yung ganito? Kung minsan nasa 700, 600. Tapos yung motor kung paparepair ninyo, almost 400 na yung motor. Sa amin dito kasi probinsya sa amin malayo. So yung delivery, lahat-lahat, yung motor. Okay, so kung gano'n yung sira, sabi na may-ari, mahal. Bili na lang ng bago. So, mas maganda kasi mas madali. Pero mostly na sumisira sa mga electric fan, bearing kasi nga nadadry sa oil. Ngayon, check natin kung sira nga yung kanyang fuse. Kasi susunod na masisira doon kasi nga hirap na umikot. Kaya, mas maganda talaga kung quality yung electric fan. Kagaya nung isa kahit pakat, okay pa rin yung motor niya. Ito kasi, pag pakat, nasusunog yung fuse, umiinit. Itong lamesa kasi natin, meron siyang self-destruct. So pag may pinatong ka dyan, lahat-lahat masisira. So ito, yung disadvantage ng ganito, pag natumba siya at tumama sa kanyang grills, nabibitak. Pero magaan, hindi hirap yung motor. Pero sa ganito kasi, kailangan kasi na yung motor ng electric fan mo malakas. Pero ang kagandahan niya, kahit matumba, pag bumangga sa kanyang grills, hindi siya mabibitak. Hindi pa bibitak kasi nga aluminum. Pero may kabigatan siya. Hindi kagaya dito, mas magaan. So mas malakas kung magaan. Yung nga lang, pag natumba, ingatan mo na lang. Eto, madali na lang. Much later. Okay, so dito malamang okay naman yan kasi bago pa naman siya. Yung fuse lang talaga i-check natin. Uminit lang to. Tingnan nyo yung kanyang nasira yung kanyang Wala akong dalang cable tie. So ngayon gagamitan na lang natin ang pinagbabawal na technique. Talian natin ng iba. Tapos tingnan natin yung fuse kung sunog. Kasi wala naman tayong dala. Gusto lang natin magpagana. Gamitan natin ang pinagbabawal na technique. Ganun lang yon. Ano gusto mo, pagana mo or sira? Kasi pag ginamper natin, just in case na magka-problema, susunog yung motor. Wala naman tayong dalang fuse. Wala naman pagbilhan dito. Ano gusto mo, gagana or hindi? Kahit paano, magamit lang natin. Pero hindi naman siya masusunog. Maulit lang yung dati. Pakat, tapos ay mandar. So, dito mga sir, huwag muna tayo magtatanggal kasi nga sayang lang yung pagod natin kung sakasakali na okay naman yung kanyang fuse. Ang problema ay ayaw umandar. So kung ganun yung nangyari, malamang mayroon ng konting sunog tapos nagka-problema, palitin na. So pag ganon, wag na lang kasi mahal din naman yung kanyang winding. Okay, pwedeng swap kaya lang maraming trabaho. So ganito lang muna, hanapin natin yung kanyang thermal fuse. Subukan natin i-jumper, saksak natin kung mag-humming, ibig sabihin okay na. Pero pag ayaw, wag mo na ituloy. Andito lang yung nakasiksik. Nakasiksik sa ilalim. Kita niya yan? Kuminsan puti. Yan o. Ayan. Kuminsan para siyang ting-ting. Pero ito ay square.
Okay? So, yan, ang gagawin natin dyan ay hindi na natin puputulin. Hihilain lang natin tapos pipilipitin para mag-short. Or kung may gamit naman kayong tester, di tester nyo. Pero sa akin kasi pinipilipit ko lang yan. Pero kung okay yan, tapos mag-humming siya ay umikot, ibig sabihin lalangisan lang natin yung kanyang bearing. Pero pag ayaw, wag mo na ituloy kasi nga sayang yung oras mo. Sabi ko na kinakainisan ng mga technician to kasi matrabaho pero magkano lang naman. So okay, naidugtong na natin siya yung kanyang thermal fuse, na-jumper na natin. Test natin sa tester kung meron na siyang resistance. Kasi kanina walang response sa pag sinasaksak natin. Okay. Setting natin. Yan. Naka number 1. Tapos number 2. Tapos number 3. Meron na. Okay, so ngayon ay lalagyan na natin ng tape tapos lalangisan natin yung kanyang axle. So hindi natin yan magagawa kung hindi natin tatanggal kasi paigpit pa rin. So ingatan natin. At least kahit pa paano na-trace natin na walang problema sa kanyang motor. Tapos matalian natin at matipan. Ganito guys. Tanggalin natin yung front bell niya at saka end bell. Dito, meron siyang parang absorber dyan na parang fiber. So dito tayo maglangis, hindi po dito. Kasi pag dito, yung axle lang mismo ang nalalagyan. After 1 week, gano'n na naman. So dito kasi, pag nainitan yung langis niya, tutulo kusa sa kanyang axle. So dito natin lalagyan. Lagyan natin ng stock. Yung tamang-tama lang na ma-absorb niya. Hindi naman yung talagang tumutulo talaga na paghawak mo sa electric fan, halos mabitawan mo sa dulas. Yan o, hindi pala nakikita dito. Same yung sinabi ko kanina. Yan. Hindi naman kailangan na talagang marami. Okay. So, ganyan. Tapos dito sa kabila. So, ginagawa kasi natin, dito, nilalagyan natin ng langis. So, after 1 week, ganun ulit. Hindi po, dito po. Sa kabila, yan o. Lagyan natin sa ilalim. Yan o, para makita nyo. Yung parang ano niya, oil absorber niya. O reservoir. Yan, pag nilagyan mo yan, ina-absorb niya. Tapos pag uminit, yung kanyang bearing, slip bearing, ay kusang umaagos yan. So, lagyan na rin yung kanyang dito, lagyan na rin natin para stock niya. Yan o, maluwag na ulit. Okay. Tapos, i-check natin kung freewheeling siya. Baka naman disalign. Tapos, i-check natin kung grounded siya. Sa outlet. Tapos, sa kanyang chassis. Baka naman pag gagamitin ay mamamatay yung gagamit. So, wala naman. Walang continuity. Ano? Wala. So, ang tanong, Juan Dilasag, safe ba yung ginawa mo? So, hindi guys, kasi wala na siyang thermal protection. Ang thermal protection kasi kung just in case mainit at hindi na siya umiikot, yun kasi indication pag hindi na siya umiikot, iinit yung kanyang core, iinit itong bakal na to. Tapos, doon nakadikit yung kanyang thermal fuse. So ngayon, kung meron siyang thermal fuse, pag na-sense siyang mainit, malulusaw yung fuse sa loob, kaya siya bibitaw, mamamatay. So ngayon, wala na. Okay, wag natin siyang gagamitin na walang presence ng tao, yung iniiwan natin. Always nating patayin kung hindi natin ginagamit. So ganun na lang kasi limitado yung aking gamit dito, madadala kasi nga hindi naman ako nagre-repair kasi ng ganito. Tapos wala akong stock ng mga fuse na ganon, thermal fuse. So, pinagbabawal na technique. So, hindi siya safe. So, mas maganda talaga na magpa-repair tayo sa mga legit na technician kung ganon yung problema. Yung isang electric fan kasi, meron pa siyang thermal fuse. So, safe pa siya. So, ito, hindi na.
So ngayon, makikita natin kung goods pa yung kanyang capacitor or hindi na. Check natin kung aandar. Kasi kung hindi na good yung kanyang capacitor, tutulungan natin siya. Iikot kaya lang tutulungan natin. Meaning, hindi na good yung kanyang capacitor. Okay pa naman kasi umikot siya magkusa. Kasi kung may problema yung kanyang capacitor, tutulungan natin yan. 1, 2, 3. Okay. So, okay pa siya. Yun nga lang, wala na siyang thermal fuse. Okay, final test natin. Kung okay na. Ayos. Number 2. Number 3. Okay. So, ganun siya lang guys. Napakadali. Okay?